talaga namang walang salamin, walang sombrero, lahat wala. Walang ligo. Nataranta kami ngayong araw na to, mga bossing. Kami po ay napasugod ng maaga rito dahil sa mga intel na natatanggap natin. Ay, yun na nga, mga kababayan, medyo kinakabahan kami kanina. Okay, kinakabahan kami kanina at syempre, dahil sa nalaman namin, good thing, no? At medyo umaayon pa rin sa atin ang Pagkakataon dahil umulan. Ngayon ko lang nalaman, natakot pala talaga sila sa tubig. Kaya naman pala nung sila ay binombahan ng tubig dito para, parang hose-hose lang ng pandilig yun. Pandilig ng halaman kaya yun naman pala galit na galit sila, ayaw talaga nila sa tubig. Kanina naman umulan. Oo. Pero pati pala, alikabok, takot din pala sila. Sa alikabok. Talaga pala. Spoiled talaga sila. Yun, kaya takot sila sa tubig. Alam nyo, kapag ang uling nabasa ng tubig, hindi magbabaga yan, di ba? Sa bagay. Ano ba kulay ni Tore? Uling. Ay, grabe ka. Ano ka ha? Hoy, kasing ko yun. Kasing yun. Kasing kulay. Kasing kulay ko yun. Ay, sorry. Hindi Medyo, bago ang lahat, medyo fresh ka naman dun. May bisita tayo sa studio. Ayun. Mas ating love na si Mama Sonia. Si Mama Sonia. Magandang gabi po, Namimiss na namin ang iyong mga... Sa kasama ni Mami Sonia. Oo, namimiss na namin yung iyong mga nilupak. Si Sir, nakalimutan ko yung pangalan. Ang dami naming viewers dito, mga 7,000. 7,000 viewers, andito si studio. Basta yun sa mga taga Glory Mountain, relax lang po kayo dyan. Kami bahala sa inyo dito. Chill lang. At nananahimik si Coach Oli. Patatawanin po namin kayo dyan. Alam nyo, kasi may nagsasuggest sa akin marami, ha? Sabi nila yung water cannon na ginamit, lagyan daw ang ibala daw doon ihi. Doon na daw. Ay, grabe. Sabi ko, wag naman. Wag naman. Para papuno mo ng Huwag ihi ganun. yun. Masyado namang bastos yung ganun. Yung galing sa septic tank, kinilagay natin doon. Para magtakbuhan sila. Grabe yung mga manunood natin, medyo galit na talaga. Kung ano naisip, lagyan daw ng ihi, lagyan daw ng yung gano'n. Naalala ko tuloy sa mga no? kumakain. Pasensya na po sa mga kumakain. Pero naalala ko yung sinabi ni VP Sara, no? Sabi ni VP Sara kahapon, doon sa kanyang press con, na pagka binarubal ka ng tanong, barubalin mo din ang sagot. Pero I don't think KOJC will do that. Hindi. Yung KOJC kasi, pag binato mo ng bato, babatuhin ka nila ng pagmamahal. Waxis na may double patty. Tapos pagmamahal. Batuhin nyo ng French baker, French bread. French bread, pero tostado. Para matigas. Pero alam nyo, nag-ikot kami kanina, may malaki naman improvement. Wala nang mga naka-face masks. Yun. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Maraming salamat. Hindi, alam mo, sa may dahilan daw yung face mask para wag sa alikabok. Kaya nga pati yung plate number, tinatakpan, para hindi maalikabukan. Gusto nila malinis yung plate number. Ganyan kalilinis tong mga pulis na to. Pero sa akin, it's a sign na tumutupad sila doon sa kanilang mga sinasabi doon sa hearing. Sana tuloy-tuloy na ito at sana magkaroon tayo ng kahit paano pagbabago or development, magandang development dito sa nangyayari, sa sitwasyon dito sa KOJC. Pasalamat tayo kay Senator Bato de la Rosa. Kahit na nagmamadali ka lagi, sa susunod po sana pagka nag-set ka ng hearing with KOJC, sana po yung wala kang kasunod na yung mga prior appointments. Correct. Para talagang dire-diretso matakil natin lahat ng mga issues na gusto nating ma-address dito. Kasi madami pa pong mga dapat pag-usapan. Dapat maset po natin yung parameters ng pagsiserve ng alias warrant of arrest ng Region 11. Kasi di ba nakita naman natin, naging successful with NBI, dapat makausap natin yung NBI dun sa Senate inquiry and makapagbigay ulit yung NBI ng kanilang statement as to paano nila kinandak yung kanilang recently peaceful na pagsiserve ng alias warrant of arrest. Pero pasensya mga bossing, yung kaayusan na sinasabi nila, medyo kontra ko yan. Hindi ako talaga naniniwala dyan. Pasensya na po. Baka pakitang gilas lang yan. Ningas kugon. Siyempre, ganyan lagi pagkatapos ng Senate hearing, nawawala yung pulis sa tapat, tapos babalik na naman. Pero masisira si dyan. Masisira si Abalos dyan. Kasi talagang sira siya nag-promise Hindi ibig sabihin, kung sa ganitong simpleng bagay, hindi niya kayang tuparin yung pangako niya, lalo na kung siya ay nanalong senador na. Hindi rin niya kayang tuparin kung ano man ang plataforma niya. Tatakbo ba yan? Alam mo, sana nga mali ako. I really hope I'm wrong.
but I think I'm right. Uy, grabe ah. Wow, English yun ah. English, Buti di nawala yung sound. Pag umi-English ka, nawala Pero, yung sound. pero isang katanungan talaga. Bakit wala si Marbil sa Senate hearing? Alam naman natin, just recently, binunutan si Bato de la Rosa ng PNP Security. Siguro, isa ng reason yan. Pero Iwas baka ano, masyado no? siyang busy. Oh, Baka masyadong busy si Marbil pala. Marbil. Marbil. Balita ko parang nangangampanya na. Nangangampanya na. Medyo, Kaya naman pala may mga viral video na nangangampanya, nangangamay-ngamay. Kaya naman pala si Marantan at saka si Torre Medyo, nagigirean na. gusto pumalit. Siyempre. Wow! Ganun yan. Pero Boss siyempre, Dada, okay, medyo nagtataka lang ako, matanong lang kita kasi madalas ka magkamali dyan tsaka si Sir J yung Barbie tsaka Marbil. Napapaisip ako, bakit Magkatunog ba? kasi. Yung ba pangalan? Hindi na magkatunog kasi. Barbie, Barbie. Ano ka, Magkatunog. Ginagawa Kasi niyo mahilig ako magmalaro ng Barbie nung maliit ako. Ginagawa niyo naman bading si Sir si Marbil Captain Marbil ang pangalan nun. Ay, hindi, mas Captain maganda. Marbil. Gawin natin. Babae Pagsamahin din yun natin. Babae din yun si Captain Marbil. Mas maganda pagsamahin natin lahat. Captain Marvels. Yan, kompleto. Bells as in Belles. Yun. But anyway, kudos kay kay Senator Bato. Yung hinahanap ng mga tao, medyo nakita kahapon doon sa mga binibitaw salita ni ni Senator Bato. Katulad na lang nitong binanatan niya si Marantan na yung sa face mask na nagbe-face mask daw itong mga kapulisan dito sa Davao dahil sa alikabok. Aba, hindi Alikabok sobrang sensitive nyo naman. Alam ko sa training kumakain kayo ng lupa at saka sili. Putik. Pati putik Ewan ko bakit ngayon napunta lang kayo, na-uniformihan lang kayo, bigla kayo naging sensitibo sa mga alikabok May expiration ata yung training Hindi ko alam, siguro kailangan i-retraining ang mga ito. Pero Partida, in fairness, sa mga pulis dito, pagka checkpoint sa umaga, pagka tayo umaalis, ito ng mga mga estudyante. Hindi kasi kanina papunta kami dito, ang traffic sobra palang dami ng mga sasakyan na nandiyan na mga sumusundo sa estudyante ng Kingdom of itong Jose Maria College. KFCI. Oo, at pangatlong beses daw ngayong araw tinikitan ng HPG yung mga sasakyan na nakaharang na naman dyan. Grabe. Oo, Anong purpose? Gusto nila matanggal talaga yung mga sasakyan na mga nakaharang sa mga walls nitong KOJC. Kasi nga, di ba, meron tayong intel na meron daw silang panggiba ng dingding. Pag sila daw pumasok dito, gigibayin nila yung dingding, di na sila gagamit ng hagdan. Naku po, mahiya naman kayo. Tsaka hindi, ang nakakapagtaka dyan, yung pinagpaparkingan ng mga sasakyan na yan, pa yan, pagmamayari pa ng KOJC. Correct. So wala silang karapatan para tikitan nila yung mga sasakyan na yan. Tama yun. Kaya medyo delikado talaga to. Medyo delikado talaga to. Kaya, Tapos pinipicturean pa yung yung plate number. Talagang very dito lang sila nang huli actually sa tapat. Yung ibang mga areas naman dito, hindi naman sila nag-ooperate. Correct. So siguro sa tingin ko diyan, nagkaroon tayo ng intel ngayon, nalulusob sila, tinikitan yung mga sasakyan. Siguro ang purpose nila diyan ay para alisin itong mga sasakyan na to para madali sila makapasok. Parang ganyan Ganun ang ginagawa nakikita ko diyan Lahat talaga ng paraan ginagawa nila para lang para lang gipitin ng KOJC. Madaming mga intel actually, mga bossing meron pa ngang mga lumalabas na bali-balita na naghahanap na daw sila ngayon noong isang loko-lokong profesional na willing matanggalan ng lisensya para lang patunayan na magne-negative sila sa hair follicle test. Babantayan po namin yan, mga bossing. Sabi ko sa inyo, malaking epekto nung pangahamon natin kay Inday Sara at yung pagsagot niya sa hamon. Correct. Kasi kapag sumagot si Inday Sara sa hamon at nag-negative siya, tapos hindi sila nagsipagsunuran, alam na natin. Kaya ngayon, ipaliwanag natin yung sinasabi ni Boss Dada. Ito po ay naghahanap daw, di umano sila, ng isang doktor na handang umamin or handang mawalan ng lisensya para lang linisin
ang pangalan or ang resulta May kasunduan ng yan. hair follicle test ni President Bongbong Marcos. Di umano ito ay natatanggap lang natin na balita. So ibig Hindi sabihin, lang si President Bongbong Marcos to. I mean, lahat ng mga siguro, no? ng mga hindi lang natin pinapangalanan specifically, pero merong mga ganitong balita tayo natatanggap. At kapag nangyari ito, taxpayers money na naman pambabayad nila dyan sa Correct. panturugas nila na yan. kaya Alam nyo kasi ako dito medyo nagtataka ako dahil sa sobrang katahimikan nila sa isyong ito. Ang tagal-tagal nilang sumagot. At meron nga tayo mga balita na kaya tahimik sila dito dahil nagpapababa daw, di umano, ng tama para mawala yung droga sa katawan para kung sakali na magpapa-drug test, negatibo. Yan yung mga nadidinig natin. Kasi parang masyadong tahimik. Baka mamaya bigla nang may drug test. Tapos pumasok pa itong ating na intel na narinig na ito naman ay may babayaran para i-claim na negative. Kaya alam mo, maganda talaga ito. Dapat ito ay televised on national TV o ng SMNI. Nang sa ganun, lihiti mo kasi kung ang mangyayari, yung ginawa lang kagaya nung biglang naglabas ng result dahil sa St. Luke's, hindi rin credible Yung pagpapadrug test, ang issue po dito, kailangan credible. Yan. Para maniwala ang tao. Kasi kung lolokohin lang din natin, iso-shortcut natin yung drug test, hindi rin credible. Anong use nito? Di wala ding silbi. Hindi rin maniniwala ang taong bayan. Imbis na maraming nasasagot, lalong dumadami ang question. Kaya gagawin nyo na rin, gawin nyo na ng tama at may tapang. Huwag nyo paikutan. Then, idugtong ko dyan, Coach Oli, itong sinabi mo kasi SMNI. O kasi ready na daw ang mainstream media na ibalita ito na siya ay negative. Ay, wow! Kaya mabuti na lang SMNI. nangyari? Antayin natin yung protocol o yung yung guidance na i-send kinawa nila Inday Sara para maging fair. Yan. Kumbaga parang ilang set ng ng tests yun, ilang merong third party, merong sarili mo, merong sa gobyerno para talagang patas malalaman kung Mas maganda magtutugma yung mga resulta. Dapat yung Jay, maisip go. ni BP Sara, walang lusot, no? Yan. Oo, talagang gusto ni VP Sara yung convincing. yan. Hindi niloko yung mga tao. At saka ganito kung ano yung gagawin ni VP Sara Duterte na protocol, sana ganun din ang gawin nila para patas, para fair. Hindi yung lalabas na lang bigla, ito, hair follicle Ay, test. pwede. May picture lang, kunyari kinukuha na ng buhok. Ay, wag ganun. Hindi tayo maniniwala doon, mga kapatid. Napanood na natin yan bago mag-eleksyon. Maraming ngayon, marami nang pwedeng mangyari. Yung sa pulburon sa Alitab, sa Batangas nga na magic Yan pa kaya. Kaya wag tayong papayag na na bigla-bigla na lang maglalabas ng result na ito ay negative or positive na wala tayong nakikitang na hindi naka-live. Kailangan naka-live talaga. Tsaka yung sinasabi mo kanina, Yung isa pang intel. yung magsasacrifice. Isang doktor na handang mag-sacrifice na mawalan ng lisensya para kung halimbawa magiging positive ang resulta, gagawin niyang negative. So yun, hindi na rin malabo yun. Oo. Kasi kung yung mga vlogger nga, di ba? Kaya Yung natin nilalabas tong mga intel vlogger na nga to is to nagbabayaran, preempt. yan pa kaya. Para ma-preempt itong mga kabulastugang mga gusto nilang gawin. Yan. Para natin nilalabas itong mga to para kung talagang totoo itong mga binabalak talaga nila, naglilik ito, wag na nilang ituloy dahil nakabantay tayo. Correct. Yun ang lagi. Meron pa tayong isang intel, yung sa pinatotohanan nitong intel na to, yung kwento ni Cathy Binag. Oo. Na di umano ay itong Voltis 5 involved doon sa mga pagpapalabas Eto. ng mga preso. Ito, basahin ko. Basahin mo. Mga preso from Dapecol ba to? Pinalabas di umano ni Tambaluslos dapat Davao Clark pero binago ang landing to Manila kagabi ng 11 p.m. sakay ng private plane. Mga drug-related cases, PDL persons deprived of liberty. Eto, pwede ba ito pangalanan? Wag natin. Pero ito ay mga preso, mga kababayan, na Pero may mga pangalan, involved ito sa killings ng mga Chinese dito sa Davao na involved sa droga. At ito daw po, mga kapatid, mga kababayan, mga partner,
ay gagamiting testigo laban sa mga Duterte ICC, dito sa itong EJK. EJK, EJK. Kasi itong mga Chinese daw di umano, namatay ito dahil sa droga. Oo. So ito ngayon, ang gagamitin nila... Namatay? Pinatay daw. Pinatay daw ito eh. Di umano, pinatay daw ito. At yung pumatay, nakakulong ngayon. Okay. Yung nakakulong na pumatay, palalabasin, at patutuhanan niya na may pinatay siyang ganito related sa drug. Gano'n, parang lumalabas sa intel natin. Ano yan ang Department of Justice, madami na silang pinalabas. Maraming pinalabas. Mga PDLs. So, hindi natin alam kung yung mga pinapalabas nila ng mga PDLs batch-batch, inahahaluan ng mga involved sa drugs. Tapos ayan, nakita naman natin, prominente ulit ngayon yung droga sa Pilipinas. Tsaka hindi natin alam kung malinis ba yung pagkakasalangsa nila doon sa pinapalabas nila. Kung totoo ba na ito ay nagbago na, kung ito ba ay talagang hindi mabigat ang kasalanan, ito ba ay nararapat na palayain. Hindi naman nila pinapaliwanag yun. So, napakadali pong gawin ang pagpapalabas ng mga preso. Ito ay, ito po ay intel na nakakarating lamang sa ating harapan at tayo lamang po ay nilalabas natin para ma-preempt. Na kung inyo pong pinaplano ay huwag nyo na pong ituloy dahil huling-huli na po kayo sa akto. Naalala mo ba yung sinabi ni Cathy Vina? Ganito daw yung mga nila, yung mga propaganda nila eh. Yung mga modus operandi nila na ng magbabarkadang Voltes 5. Voltes 5. Huwag na natin ng pangalan. Kasi kilala nyo naman yun. Yung Voltes 5. Ganyan daw ang gawain nila. Dahil yung lugar na yan, yung Dapecol na yan, yan daw po ay... Pag-aari ng... yan daw po ay... isang membro ng Voltes 5. Isang membro ng Voltes 5. Yung ex ni Cathy Binag. Cathy Binag. Yan daw po ay... Ang tawag nga dyan is... hindi, sino nga pala yun? Yung kanyang anak, si... Florendo. Florendo Land daw yan, yung Dapecol na yan. So yun lang po ay nakakarating sa atin ng mga intel. Maraming komentaryo dito, sabi, naka-private plane. Totoo yun. Totoo yun na dinig nyo. Yun yung sinabi. Biruin mo plane. Para nakatago eh. Biruin mo pagka si BP Sara dati nakita gumamit ng ng presidente. Pero ito, preso, naka-private plane. Ito yung lumapag na helicopter ng Malacanang sa sa dito sa St. Luke's. Sa St. Luke's? Hindi pa nila kinlear kung sino yung sakay nun. Wala. Malinaw na malinaw na yun po ay Office of the President. Diba? Ano yun Chopper. Official Air Force chopper One yun. Grabe na ngayon, no? Grabe na ngayon yung administrasyon natin. Yung administrasyong Duterte noon, sila yung nagpapakulong sa mga addict, sa mga pusher, sa mga drug lord at pinupuksa lahat ng krimen dito sa Pilipinas. Pero ngayon, yung administrasyon natin, tinotolerate at kinukonsinte, pinapalaya pa. Di umano yung mga drug lord, mga masasamang tao. No? Grabe. Tapos isinakay pa ng private plane. Tama ba? Private plane. Lupit. Sana all. Sana all. Tandaan nyo yung mga intel natin na yan. Ilagay nyo sa gilid ng inyong mga isip. Pag nangyari, sabihin nyo, sabi na nga ba Magaling talaga mga balateros na ito. Ito nakakatawa. Wala pa sila nagagawa sa ating bansa, no? Wala pa sila nagagawa. Pero sila yung nauna na maglabas ng line-up ng senatorable sa 2025. Diba? Wala pa silang nagagawa. Yung mga independent, yung Duterte, faction, wala pa. Pero sila meron na, meron na silang na si Abalos. Nako, Diyos ko, Abalos. Kaya naman pala Huwag ka nang umasa, Abalos. Talagang hindi ka mananalo, maniwala ka. Sigurado, kahit ingiwi mo yung buong mukha mo, hindi ka mananalo, sir, maniwala ka. Kaya naman gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para hindi ka nila iboto dahil isa kang hindi magandang ehemplo. Yung ginawa mong pagpatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy, nakalaunan, inamin mo din na pwedeng maglagay sa bingit ng alanganin doon sa taong pinapatungan sa ulo, alam mo namang mali pero ginawa mo pa rin. Kaya dahil dyan, duda ang isang dating opisyal ng gobyerno na walang kapalit ang donasyong pabuya ng pribadong individual laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Masyado naman raw kasing malaki ang 10 milyong piso para lang sa pagmamagandang loob. Narito ang balita ni Franco Baranda. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan
upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hindi naniniwala si Attorney Harry Roque sa paliwanag na ito ni Benhur Abalos. Git ni Roque, masyadong malaki ang naturang halaga para sabihin na gusto lang tumulong ng donor kaya't nag-abot ito ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ako naniniwala na walang kapalit yun. Na yun ay sa kabutiang loob lamang. No? So merong motivasyon yan kung bakit sila nagbigay ng 10 million. Miski magpapapogi lang siguro sa mga taong gobyerno o sa administrasyon dahil alam nila na kalaban ng administrasyon si Pastor Kibuloy. Malinaw talaga. Kapag ikaw nagbigay ng pera sa gobyerno, ano yan? Doubtful. Kung gusto mo mag-donate sa gobyerno, donation talaga yan sa gobyerno na walang kapalit. Diba? Ito ang kapalit ulo Yun. Ulo ng taong kapalit Bukod dito, naniniwala rin si Roque na posibleng may paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees ang pagpabor ni Abalos sa alok na pabuya kahit pasabihin nito na wala pa siyang tinatanggap na aktwal na pera mula sa nasabing donor. Una na ring ipinunto ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang posibleng paglabag ni Abalos sa pagtanggap ng reward money. Ito ang sinabi ng abogado sa ginanap na Senate hearing kung saan iniimbestigahan ang labis na puwersang ginamit ng kapulisan sa naging operasyon nito sa KOJC nitong Agis ng Hunyo. If we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. Una nang kinuwestiyon ng KOJC ang legalidad ng pagtanggap ng donasyon ni Abalos mula sa pribadong individual at nais ring malaman ng KOJC ang motibo nito. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista. At Sinabi naman ni Roque na dapat napaimbestigahan sa ombudsman ang legalidad ng pagtanggap ng pabuya mula sa pribadong individual. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Talaga naman, itong si Abalos ay consistent sa pagiging sinungaling. Makikita mo naman, si Attorney Torion at batas na ang nagsasabi na bawal yun. Pero hindi niya pa rin tinatanggap yung pagkakamali na yun. So batas na to Correct. Hindi niya pa tinatanggap. Now, paano ka boboto ng ganyang klase ng tao? Kung yung batas, hindi siya naniniwala at yung batas sa isip niya, yun ang kanyang paniniwalaan. Kaya dapat palitan na natin yung pangalan ng administrasyon. Hindi 'di ba ngayon Marcos administration. Dapat liar administration. Ay galing Kasi halos lahat Pagsimula sa ulo hanggang sa presidente, sa speaker, sa DILG, sa lahat, PNP chief, hanggang sa kay Diwata Pares, kay Torre, 'di ba? Lahat halos walang pinagkakaiba, puro mga sinungaling. Magaling talaga tumagbigay ng alias si Jay, no? Kung may unli rice sa sa mga kainan, dito naman sa pulis may unli lies. Ito Hindi naman daw siya nag-solicit. Hindi nag-solicit. Hindi naman ako nag-solicit at hindi rin naman ako tumanggap dahil wala ako ni Singkong Duling. Pero in-announce mo. So anong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin, in-accept mo na. Maaaring wala pa sa iyo yung pera, pero tinanggap mo na, in-announce mo na, at ngayon in place yung bounty na yan reward na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Isa yan sa reason bakit hindi siya lalabas talaga. Correct. Kasi parang shoot to kill order yan Yan, Sabi tama kasi nila magkaiba yung bounty sa reward. Kasi yung bounty pwede kang hulihin ng kahit sino. Yung reward daw ay kahit information lang na makakapagturo sa lokasyon, pwede na nilang makuha yung reward. Kahit pag balik mo, Boss Dada, bounty, reward, and all that, parehas lang yan. Iniligay mo sa pasaalanganin yung buhay na isang tao. Dahil ang pera ay limang pera. Limang tao ang nilagay niya sa alanganin dito. Correct. Sabi nga, di ba?
si Pastor at yung 5 pa, so 6 na tao ang nilagay ni Abalos sa delikado. Boboto ka ba niya ng ganyan tao? Nako, malabo yan. Ni hindi pa man napapatunayan na may kasalanan itong mga akusado, parang tila mo pinapashoot to kill na niya. Puganti ng tingin nila. Oo, puganti pa ang tingin nila. Baka nakakalimutan kasi ni Secretary Abalos yung kasabihan na when money talks, everybody listens. So that makes it very dangerous. Kasi pinapatungan mo sa ulo, hindi pa nga napapatunayan, di ba? Kaya nga, eto, halatang-halata naman natin na talagang sinunog siya ni Atty. Torion. At maging si Senator Bato ay hindi kumbinsido sa mga pinagsasabi nito nila Senator Abalos. Kaya nga, nananawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police na ibalik ang magandang ugnayan sa mga mamamayan ng Davao City matapos niyang mapansin ang suot ng ilang pulis sa mga checkpoint na tila nagdudulot ng takot sa publiko. Si Troy Gomez, nagbabalita. Ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paalala sa PNP habang pinamumunuan niya ang pagdinig sa Senado kaugnay ng umunoy labis na paggamit ng puwersa sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Noong nakaraang weekend, ibinahagi ni De La Rosa na umuwi siya sa Davao City at dumaan sa compound ng KOJC upang silipin ang kalagayan doon. Bagaman wala siyang nakikitang problema sa dami ng mga checkpoint sa lungsod, napansin ni De La Rosa na ang mga pulis na nagmamando ay nakasuot ng face mask na anya ay hindi bahagi ng regular na uniforme ng mga pulis. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan ginagawa ninyo? Ayon kay De La Rosa, hindi sumagot ang patrolman na kanyang kinausap. Bilang dating PNP chief at residente ng Davao City, sinabi ni De La Rosa na masakit para sa kanya na makita na nawawala ang tiwala ng kanyang mga kababayan sa kapulisan. Kasi, ganito po, Sir, DLJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis. Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Binigyang diin ng senador na dati ring hepe ng Davao City Police Office na ang arrest warrant ay para lamang kay Pastor Apollo at sa kanyang mga kasama. Ngunit dahil sa mga kamakailang operasyon ng PNP laban sa leader ng KOJC, tila hinihiwalay na nila ang kanilang sarili mula sa komunidad. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Habang nananawagan kay Abalos, nilinaw ni De La Rosa na hindi niya hinahadlangan ang PNP sa pag-serve ng arrest warrant laban sa butihing pastor. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. Ipinangako ni Abalos kay De La Rosa na kakausapin niya si PNP Chief Romel Marbil at sasabihan ng mga pulis na tanggalin ang kanilang mga face mask at sundin ang tamang protocol sa pamamahala ng mga checkpoint.
Nangako rin ang kalihim ng DILG na pupunta siya sa Davao City upang tingnan ang sitwasyon at ibalik ang magandang relasyon ng PNP at ng mga residente ng Davao City. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no, this is my own commitment, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulisyo. Pinaalalahanan din ni De La Rosa si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na tungkulin ng PNP ang mahalin ang kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Yan o, Choli. Abalos, hindi ka kailangan dito. Ang kailangan mo, tanggalin yung mga pulis dyan. Kasi, alam mo, tingnan mo, nasermonan ka ni Senator Bato. Diba? Ang ganda-ganda ng Davao. Ito lang tanong, anong silbi ng mga pulis dyan? Dati namang maayos eh. Bakit yung maayos, gusto nyong sirain? Alam nyo kasi, hinahanap nyo dito si Pastor Kibuloy. At ako'y naniniwala, alam nyo na wala na dito si Pastor Kibuloy. Wala siya dito sa kingdom. Gusto nyo lang harasin talaga ang KOJC. At gusto nyong palabasin dahil siyempre nagta-traffic dyan, lalabas masama ang KOJC, lalabas masama si Pastor Kibuloy. So gusto nyo silang pasamain sa Davao. Yan ang katunayan dyan eh. Gusto nyo kasi trial by publicity. Alam nyo, hindi kayo mananalo sa kaso. Alam nyo, mahina yung kaso ninyo. Kaya gusto nyo lang siraan. Wala eh. Sino ang sa pagsabi na may katuturan yung mga pinagagawa ng pulis dyan? It's a waste of money, it's a waste of time, it's a waste of resources. Kaya lumayas na kayo dyan, pumunta kayo doon sa kung saan kailangan kayo. Sabi nyo, kailangan ng mga pulis sa Maynila. Doon kayo, kasi doon talaga medyo magulo. Pero dito maayos eh. Diba? Anong silbi? Diba? Anong silbi ng mga pinagagawa nyo? Buti nga, bumait na eh. Kasi nung una yan, tinatanong kami kung saan kayo pupunta, ganun. Hindi ko alam kung dahil nagbago sila or dahil... Kasi nung tinatanong tayo nun, si Sir Apple ang driver eh. Baka pag si Sir Apple ang driver galit sa'yo, kuya. Kaya tayo tinatanong. Hindi, pero ngayon hindi na sila nagtatanong eh. Ha? O ikaw, Jay. Jackpot ang mga ngayon, ang mga NPA. Kasi halos lahat ng pulis dito sa Davao nandito sa harap ng KOJC. Nakagawa sila ng kabulastugan sa mga... Oo. At ito pa, no, speaking of 10 million bounty kay Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo, pangalawang beses nang ginawa ito ni Abalos eh. Itong pag-deny-deny, kesyo hindi niya pa daw hawak, kesyo di daw siya na... Ginawa niya na to dati sa about dun sa issue ng 13 billion pulburo nung nagkakaroon na ng anomalya. Diba? Katulad yan, yung 10 million bounty kay Pastor, pinagyabang niya, kasi ganito, may sa lahat ng makakapagturo daw kay Pastor, ay magkakaroon ng 10 million pesos. Ginawa niya rin yan nung panahon nung 13 billion na pulburon sa Alitagtag, Batangas. Diba? Live yun, on the spot, na pinarangalan niya yung police at ipinagyabang niya na history daw sa buong drug haul, tama ba? Nakulimbat ng mga kapulisan. Nakulimbat. Di umano. Sorry. Lalo na Nasa bat ng mga kapulisan. Parang ganun din yun. 2 tonelada, naging 1.2 na lang. Tapos dyan, di ba, kinabukasan, biglang bumaba yung kilo. Kasi, siyempre, maraming maraming nang kumo-question. 2 tonelada nagkasya sa isang van. Parang posible naman ata yun. So, yun. Ganyan lagi si Abalos. Magyayabang, tapos bandang huli, uurong. Parang hindi uurong. Yung kasabihan na sala sa init, sala sa lamig si Abalos. Hindi uurong, bigla siyang mananahimik. Ganun ang style nila. Pag nasusukol, tahimik. Katulad ng tanong ni Coach Oli kasi, ba't nandyan pa yung mga polis? Ako, para sa akin, dahil tamad silang maghanap. Tamad silang maghanap, sa totoo lang. Kasi alam naman nila na wala si Pastor dito.
meron silang intel funds, hindi nila alam paano gagamitin yung kanilang intel funds kasi wala naman silang intelligence. Parang hindi ka makapag-brainstorming nang wala ang brain eh. So dahil tamad sila, yan na yung para pag tinanong sila, ano nang mga ginagawa niyong paraan para mahanap si Pastor. Checkpoint. Lahat ng lumalabas sa kanila ng mga sasakyan, tinitingnan namin, tinatanong namin. So ganon, nakafocus talaga sila dito. At saka isa pa, property talaga Coach Oli. Property ng KOJC talaga yung isang target nila dito kasi makita mo naman, hindi ba, na freeze na yung assets ng KOJC. Kaya pati nga sabi ko, pati nga mga kabataan dito sa Children's Joy Foundation, tipid na. Mga bossing, mabuti na lang, mahusay Boss Dada, pasingit lang ako Sige lang. Alam nyo, nakikita akong strategy na nila, na gusto nilang gawin dito sa KOJC, strategy ng Sierra Madre. Hindi pong, di ba, sabi ni Torre, mag-i-stay daw sila dito. Mag-i-stay sila ng ilang strategy ng Sierra Madre. Hindi pong, di ba, sabi ni Torre, mag-i-stay daw sila dito. Mag-i-stay sila na, hindi na nila papakawalan to. Parang yung sa Sierra Madre, hindi ko naman sinasabi na hindi sa atin yun Pero yung nakita kong strategy na pinasadsad yung na hanggang sa, para hindi na makuha ng iba. O ganun yung nakikita kong maaaring gawin dito ni Torre. Ayan yata yung sa Masunggi, no? Yan ba yung sa Masunggi? Oo. Yun. Yun din, yung plano nilang gawing penal farm yan Para naman, syempre, nandito na sila sa loob. Pag dumating yung hindi na nila ito papakawalan. Kasi, hindi naman din mga tangayan para sabihin nila, nandito ang siya. tanong, papayag ba yung mga member ng KOJC? Hindi, good thing. Si Senator Bato, sinabi naman niya, bawal yan. Kasi private property yan Yung warrant nyo doesn't give you the authority to stay there for a long period of time. Tama. Maling-mali talaga. Mali ang pagkakaintindi kasi nito ni Torre sa mga binabasa niya Kaya nga yung elsewhere, doon sa pinagmalaki niya pa yung elsewhere, ayun, isinampal ni Torre yun sa mukha niya. Correct. Yung ibig sabihin ng elsewhere, doon sa alias warrant of arrest, tinuturo niya pa sabi niya, ayan, andyan dyan yung katangahan ko, nandyan dyan. Tingnan mo, mukha talaga akong tanga dito. Yes, wrong interpretation of memorandum, siya nang nakakatakot dahil lagi ang mga pulis sumusunod lang yan sa memorandum na ibinababa sa kanila. Ngayon kung tolongges yung mga leader dyan sa mga kapulisan at mali ang pagkaka-interpret, problema yan, lalong-lalo na sa mga ganito, mga checkpoint operations, yung mga peace campaign, delikado yan kapag ganyan yung mga leader, hindi marunong mag-comprehend, hindi marunong umintindi noong sa mga gumagawa naman kasi ng memo, baka pwede tagalogin nyo na para maintindihan nito ni Torre. Kasi ang feeling niya talaga sa elsewhere, pag nakapasok sila dito, elsewhere. Buong kingdom, pwede na nilang puntahan. Pero wala ba silang Boss Dada? Wala ba kayong abogadong matino o magaling na-explain? Si Abalos, abogado Kung hindi nila maintindihan yung nakasulat, ito, paki-explain mo nga, ano bang ibig sabihin nito in layman's term? Para hindi tayo nagmumukhang tanga kasi Senate yan, tapos magmumukha tayong ob dyan di ba? Ang yabang niya pa, Coach Oli. Ang yabang niya pa, sabi niya, nabasa niyo na ba yung alias warrant of arrest? Sabi ni Sister Nori, hindi pa. Basahin niyo kasi, para alam niyo, gumanon pa siya. May elsewhere doon. Anong elsewhere yan? Sabi ni Sister Nori, anong elsewhere yan? Anong elsewhere? So, tinuro niya na ngayon kay Bato de la Rosa. Binasa ni Bato. Sinoplak ni Torion. Alam mo sabi ni Sister Nori? Walang yan ng inis. Sister Nori. Akala ko dati, ako lang talaga yung hirap sa English. Pati din pala si Torre. Hi, Torre, best friend. Tsaka ito nga nakakalungkot, Ito nakakalungkot. Kasi ilan silang mga abogado na pare-pare sila abogado. Pero yung kalibre, magkakaiba. Kasi ito nga, si Atty. Torion, litaw na litaw yung kagalingan. Ito naman si Secretary Abalos, kumukuha pa ng idea doon sa USEC ng DOJ. So, ibig sabihin, hindi talaga niya alam. Nako, magagalit sa inyo yung alma mater nyo kung saan po kayo nag-aral, Secretary Abalos. At si Torre naman, yung sinasabi niya na mag-i-stay sila dito ng 1 buwan sa loob ng KOJC compound, baka hindi niya alam na
trespassing po yung gagawin niya kung halimbawa itutuloy nila yung gano'n ng mga balak nila. Trespassing po yun. Buti lang, magaling talaga si Attorney Torion at bitin lang talaga yung hearing na yan dahil nga si Senator Bato had to go somewhere para sa isang hearing. Kaya nga sana Senator Bato sa susunod, sana may susunod pa kasi madami pa din tayong mga tanong na hindi pa nasasagot eh. Correct. Sana sa susunod. I-clear mo naman sir yung schedule mo para talagang makapag-focus tayo dito dahil si Mama Sonia hindi pa nagsasalita. Pasalamat kayo pag nagsalita yun. Naku po, malaking problema yan. Oo, talaga naman, ikukwento niya sa inyo lahat ng mga karanasan nila dyan sa Glory Mountain. Di ba?